What's up mga kamili boy? Kailangan ko magpagas. So full tank. Alright. $46 liters mga kamili boy. Hindi pa naman ako totally empty pero pinagasan ko na ng 60 para sigurado. Anyways mga kamili boy, ano ba ang topic natin ngayon? Share ko sa inyo mga kabayan yung mga advantages kapag ka skilled worker kayo dito sa Canada, and yung reality just in case lang nakapag Canada ka pero wala kang skill. What's my name? Wildy boy. What's my name? Wildy boy. What's my name? Wildy boy. Let's go! What's up mga kababayan? Ako nga pala si Wildy na kagaya mo noon na nangarap. Pero dahil sa pagsusumikap, pakinaapot ang matagal lang hinahanap. Inilusan, di ko tinulugan. Ginawa ng paraan, ano man ninais na makuha. Kahit kalaki, manito hirap at luha. Pinagsumikap ako ba rin ang labis. Yung mga ka-Wildy, be consistent, patient, laging positibo. Be inspired and motivated, at umiwas lang sa mga taong negatibo. Yan ang tinatago ko sekreto para mga plano sa huli pagtagumpayan. At palagi ka tumutok sa aking challenge na sa ganong kaalam ang kakayahan madagdagan. Yan! Kumusta mga ka-Wildy boy? Isang pinagpalang araw sa inyo lahat dyan sa Pilipinas, and sa lahat ng mga kababayan kong OFW, mabuhay po kayong lahat. Meron kang natapos pero advantage talaga dito yung kahit wala ka natapos, at least high school graduate ka pero ikaw naman ay skilled worker. So yan ang bibigyang linaw ko pero hindi ko sinasabi na in-disregard ko na mag-aral kayo sa Pilipinas. Napakagandang privilege talaga na makapag-aral kung meron naman talagang pagkakataon at kung may panggastos naman. Pero kung wala, huwag niyong pipilitan ng mga magulang ninyo. Huwag kayong magre-rebelde dahil hindi kayo pinag-aral. Dahil kung talagang may pera ang magulang, hindi yan magdadalawang isip na paaralin kayo. Syempre may mga pina-priorities, especially kung mahirap talaga yung pinagkukunan ng panggastos. Ako, wala akong magawa noong time na yun. Nasa Pilipinas ako, gusto ko mag-college pero wala kulang yung panustos. So to make the long story short, high school graduate, naghanap ng trabaho. Matagal ako bago naging butcher So ang naging ano ko pala dito, naging daan para makuha ko skill na to is yung kapatid ko. Siya yung nagpasok sa akin doon sa SM Lipa. So the rest is history na. Pero hindi pala ako naging continuous Uminto ako din after nung 2 years yata. Tsaka ako ulit siya pinagpatuloy until nakapagpasya ako na gusto ko na makapag-abroad kasi marami na ako naririnig about Canada. So yun. So paano tuloy natin yung usapan? Ano naman ako? Drive muna ako pa uwi guys kasi may mga magpapagas pa. Alright. Sa mga nangarap kapag Canada, yung mga sinishare ko sa inyo mga kabayan na pathways on how to immigrate to Canada through job bank, programs of the government of Canada, at yung pinaka number 1 na pinapriority ko na gusto kong ibahagi sa inyo na pamamaraan ay yung maging skilled worker ka sa Pilipinas. Kasi hindi lang Canada ang maaari mong mapuntahan, maaari ka rin makapag Australia, New Zealand, UK. Kasi nga ang
napakahalaga kasi na tinignan talaga sa ngayon is yung skill. Butcher, welder, carpenter, machine operator, mechanic. As long as skilled worker ka, of course dapat meron kang certificate of employment, kasi kasama sa requirements yan, documentation. Kung may IELTS, kinakailangan mong ipasa kasi requirement din yun. Okay, so yun, YOFW. Ako, thank you Lord. Hapon puno tong parking lot, kaya dito ko sa kabila, pero ngayon wala sila, kaya nakapag-park ako dyan. Dito ako, diretso na pagbaba. Opya, favorite spot ko dito eh. Okay mga kauliboy, thank God at nakauwi na ako. Siya nga pala, yung nabanggit ko kanina about advantage kapag skilled worker kayo dito sa Canada, or mag-a-apply kayo as a skilled worker kahit na kayo ay high school graduate. Pagdating dito, hindi kayo mahirapan kasi magkakaroon agad kayo ng employer. Unlike hindi ka skilled worker, although meron kang degree, kung magka-Canada ka, sa Pilipinas pa lang hanapan ka na agad ng skill. Hindi ka na kaagad magiging qualified applicant sa mga job opportunities bound to Canada, like for example for industrial butcher, swine technician, sa mga particular skill. Yun ang tinutukoy ko. Pero ito lamang dapat gawin ng mga degree holder or yung may mga profession na kinakailangan nyo lamang i-acquire ang skill. Pwede kayo mag-change career para maging pathway nyo yan na kayo ay makapag-Canada, Australia, New Zealand, UK, kung saan mang bansa nyo gusto magpunta. Kasi nga dito hindi mo kasi pwedeng pagbasihan na teacher ka sa Pilipinas, engineer ka sa Pilipinas, abogado ka, doktor. Kinakailangan pagdating sa Canada, yun pa rin na magiging profession mo. Kasi nga meron ditong tinatawag na mga regulation yung mga trabaho. Pina-priority kasi mga kauliboy dito yung skills. So kahit na high school graduate ka, ALS graduate, pasok ka dito. Pero keep in mind sa mga kababayan ko na high school grad sa Pilipinas or even sa ibang panig ng mundo or ALS graduate, pagdating sa Canada, may tinatawag itong Educational Credential Assessment. Ano bang ibig sabihin yan? Kinakailangan mo mag-undergo ng evaluation. So yung mga documents mo from your school, ifo-forward mo yan sa isang organization, pipili ka kung saan sila yung magkakandak ng evaluation ng iyong mga grades, diploma, nung high school ka. May assessment yan, kaya kinakailangan may ipasa mo yung assessment kasi nga required yan dito sa Canada, especially if mag-apply ka for permanent residency. So before walang ganon, pero nagkaroon ng panibagong policy. Ako, nakasama rin ako doon, kami, yung batch namin, nag-undergo rin kami ng ECA. So nagiging effective na yan sa lahat ng mga ngayon ng mga applicants na nadi-deploy bound to Canada. Pinagpo-provide sila ng ECA, Educational Credential Assessment. So yun, mabalik tayo mga kabayan Tsaka dito pala, kinakailangan dito talaga may mindset na kayo na ang trabaho dito kinakailangan kakayanin niyo, kasi mahirap talaga honestly. Kumbaga yung trabaho sa Pilipinas ibang iba pag nasa Canada ka na, especially kapag mga industrial meat plant ang papasukan mo. Kumbaga repetitive task, maingay, odor, na kailangan naka-PPE ka. Payo ko pala sa mga kababayan ko sa Pilipinas na gusto makapagtapos ng kolehiyo pero hindi na talaga kaya ng kanilang mga magulang na sila ipag-aralin, huwag ninyong dadamdamin yan. Dahil napakaraming mga paraan para maituloy ninyo ang inyong pag-aaral, hindi man sa Pilipinas, maaari ninyong ituloy yan dito sa Canada or sa ibang panig ng mundo. For now, mag-isip kayo ng pamamaraan para magkaroon kayo ng magandang future. So, ito yung advisable sa inyong mga kabayan na gain a particular skill kung saan magagamit mo ito para ikaw ay makapag-apply abroad. So, lagi kong pinopromote,
maging butcher ka sa Pilipinas. Paano mo gagawin yan? Mag-gain ka ng experience and then lahat ng requirements i-provide mo. Tinuturo ko naman lahat sa mga previous videos ko, nandiyan na. Experience, documents, stay healthy, stay out of trouble, trust the process. Madi-deploy kayo mga Kuldiboy, trust me. Huwag lang kayong maiinip. Kasi ang hirap sa atin kung minsan kasi apurado, gusto na agad makaalis. At tandaan ninyo, gagastos pa rin kayo mga kabayan. Meron talaga kayong expenses na ilalabas sa inyong mga bulsa as much as possible. Kasi nga, for processing, especially if mag-IELTS ka, kung hindi kayo familiar sa IELTS, kung sa tingin niyo nahihirapan kayo, kinakailangan niyo mag-review center, gawin niyo yan. Nang sa ganun, maipasan niyo yan. Kasi may mga employers naman na nire-refund nila yung gastos ninyo. Sa medical, kinakailangan pangalagaan niyo yung pangangatawan ninyo. And then syempre, wala kayong criminal record. At dapat rin, pangalagaan niyo rin yung trabaho niyo dyan. Sa Pilipinas, just in case lang nagigina kayo ng experience. Halimbawa lang sa palengke, sa supermarket, sa hotel ka ba, sa restaurant, sa meat plant. Dapat meron kayong certificate of employment. At mas maganda nga kung isang employer lang ang papasukan mo para isang background checking lang ang mangyayari. So yun, panoorin nyo yung mga videos ko. Ang dami kong tinuturo dyan para magkaroon ng katuparan yung pangarap nyo kung gusto nyo makapag-abroad. Kinakailangan nyo lamang kilusin, kinakailangan nyo lamang tutukan. Kasi kung minsan pag nakakita kayo ng mga information, pag nakakarinig kayo ng mga tips, ideas, kumaga dinidisregard ninyo eh. Akala nyo scam, akala nyo ano yan, kumaga kalokohan. Pero tignan ninyo yung mga nakaalis na. Yung mga na-motivate ko, nakaalis na, hindi lang bound to Canada. Yung iba nasa Australia, yung iba nasa New Zealand, yung iba nasa UK. Bilang butcher, kung nagawa nila yon, kaya nyo rin gawin yun. Yung pinakabata na interview ko na nakarating dito sa Canada, and then yung isa naman, yung pinaka adult is 46 years old. So sa mga nagtatanong kung pwede ba ang 45, meron nga na-deploy na 46. Like kong sinasabi, just apply. Huwag niyong pairalin yung mga takot ninyo na baka kasi, yung mga baka kasi mentality. Huwag niyong pakinggan yung mga sabi-sabi ng iba. Mag-focus kayo sa goal ninyo, personal goal ninyo. Yun ang anihin ninyo, tutukan ninyo. May struggles, may mga challenges, especially financial. Normal yan, lahat naman. Hindi mawawala yan kahit saang lupalop kayo tayo magpunta. Ang mahalaga is kumbaga nagkakaroon ka ng progress. Paano nga ba mangyayari yung progress? Kilusin mo, documents, experience. Pag nag-gain mo na yung experience, pwede ka na makapag-apply. Agency, hindi mo dapat isipin kung saan ka mag-a-apply dahil yung agency nandyan na yan. Legit agency, matagal ko nang sinishare yan. Ang tutukan ninyo, yung experience ninyo. Na hanggat maaari tuloy-tuloy, mag-gain ninyo yung required experience, wala kayong injury habang nagtatrabaho kayo. And then kung may IELTS, nagre-review kayo along the way. Pero hindi advisable na mag-take na agad. Ang advisable na mag-take agad kapag nakapasa ka na sa employer's interview. Doon ka na mag-IELTS. Kasi ang IELTS, 2 years lang ang validity niyan. Kaya kung sobrang excited ka at nag-IELTS ka na while ginagain mo yung experience, hindi ka pa nga qualified applicant. Nung dumating yung time na naging qualified applicant ka, for the minimum of 2 years, expired na yung IELTS mo, di sayang yung gastos. Kaya hindi advisable yan. So yun mga Kuldiboy, sa mga nangarap makapag-Canada, Australia, New Zealand, UK, as always, consistency, patience, and have a positive mindset, samahan nyo ng diligence, tiwala sa sarili, tiwala sa may kapal, at tiwala sa proseso. Ingat kayo palagi din sa Pilipinas. And syempre, kung sakasakali nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to give a thumbs up, subscribe, and click mo notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities. Buhay OFW na kayo na-upload. Bye bye mga Kuldiboy, see you in my next video. Ingat.